Minsan, madilim ang mundo. Wala kang makita, wala kang marinig. Okay lang ba talagang isipin na bukas liliwanag ulit? Okay lang bang umasa na may kalayaang makakamit? Kung sadyang kadena ng maling pag-iisip ang pumipigil sa akin ng paulit-ulit. Sabi nila, lahat ng tao may kanya-kanya na pinagdadaanan. Hindi natin alam, baka yun palang katabi natin sa pag-commute, nanggaling pala sa isang mapang-abusong pamilya. O di kaya naman, yung mga naghahanap buhay dyan sa tabi-tabi, may mga tinatago palang masasamang nakaraan. Hindi natin talaga alam. Minsan, bata o matanda man, lalaki o babae, kahit anumang antas mo sa buhay, makakaranas ka pa rin ng pang-aabuso. Ang masakit pa, minsan sa kakilala mo pa o sa pamilya mo pa. Kaya lagi kong sinasabi sa sarili ko na always choose to be kind every day. Kahit saan man, kahit kanino man, o kahit sa maliliit na bagay pa man yan. Ay, nangyari na naman. Ako nga pala si Celine. Ako nga po pala si Mika. Ako naman si Trish. At ako naman si Sheila. Dok, hindi mo kasi ako naiintindihan kasi wala ka sa posisyon ko. Alam ko, naiintindihan kita. Pero bilang doktor mo, nandito ko para tulungan kang makakontrol ang mga sintomas mo at ma-integrate yung mga personalities mo. So, who am I speaking to right now? This is me, Doc. I know this is the real me. Pero, para ako mababaliw, hindi ko maintindihan. Para akong binabangungot. Matatapos na lang yung araw. Wala na akong maalala. Wala na akong matandaan. Hindi ko na alam kung sino yung mga kilala ko. Ilang araw nang ganito yung nararamdaman ko. Ang sakit ng katawan ko. Palagi akong pagod. Ang sakit din ng lalamunan ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam anong uunahin sa mga to. Kahit nga sa gabi na naka-aircon, pinagpapawisan pa ako. I'm HIV positive? Imposible. Hindi pwede. Di wala nga akong boyfriend. Di bale, wala lang to. Hindi ko na pagsasabi, nakakahiya. Baka anong isipin nila. Uy! Labis yan, di ba? Ay, nata. Tao po. Palabas na! Andali, ang init! Init. Uy, Josh. Si Celine pala. Celine si Josh. Pinsan ko. Okay. Ikaw pala si Celine? Yes, I'm Celine. So, ikaw pala yung magdadrive sa amin ngayon. Thank you sa pag-meeting. Wala lang yun. Wala lang yun. Oh, ano na? Bilisan nyo! So you're Celine. Yes po.
Grabe ka naman sa po. Huwag ka naman po. Josh lang. Josh? Kanina mukhang spaced out ka kanina. Okay ka lang? Okay lang naman ako so far. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko may kinukuha lang ako. Sorry. Oh, yung mga iihi ha, umihi na kayo. Kami, bibili muna kami ng pagkain sa loob, okay? Okay ka lang? Nangyari, okay ka lang? Wala, okay lang ako. Sa mundong ito, mayroong isang kalaban na hindi natin nakikita, ngunit patuloy na lumalaban, ang HIV. Sa Pilipinas, libo-libo na ang apektado at patuloy na dumarami ang bilang ng mga taong nagkakaroon nito. Ang HIV ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng yakap, halik o pagkain sa parehong plato. Ang HIV ay nakukuha sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik, sa paggamit ng mga material at hindi malinis na karayom. Ito ay maaaring maipasa mula sa isang ina sa kanyang anak, sa panganganak at sa pamamagitan ng breastfeeding. Ang HIV ay hindi sentensya ng kamatayan. Sa tulong ng ART o antiretroviral therapy, ang mga taong may HIV ay maaaring magkaroon ng normal na buhay at magkaroon ng mabuting pamumuhay. Ang unang hakbang ay ang pagtetest. Maaari kang gumawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang kalusugan at maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa ating pagkakaisa, maaari natin labanan ng HIV. Magkaisa tayo para sa kaalaman, pag-unawa at pagbabago. Kasama mo kami sa laban na ito. Labanan natin ang HIV! Hi Celine, it's Doc. Do you have some time tomorrow 10 a.m.? I wanted to talk to you about something regarding Nika, your child's personality. She said something about the trauma, something that scares her to sleep. Maybe it's one of the reasons for your insomnia. Uy, Celine, okay ka lang? Oh, wala, okay lang ako. Okay. Hindi ba kayo naboboringan dyan? Mag-play nga ako ng music nga dito. Celine, okay ka lang ba? Ha? Oo, okay lang ako. So, hindi ito yung unang beses na nakita ko si Josh. Yun yung trauma ni Nika. May connection yun sa mga trauma ni Nika. Hindi ko lang ngayon nakilala si Josh. Hindi lang ngayon. Now, happy anniversary! No, thank you. Happy anniversary din. Oh, ito may binili rin ako sa'yo. Ito, lagay ko dito Bakit siya mo nilalagay? Leeg ko ba yan? Ano ba? Nilagay ko dyan para kapag nag-drive ako, lagi kitang naalala. Okay.
Bibili lang kaming tubig. Sige. Josh, kapatid mo nga ako. Ngayon mo lang ba talaga ako nakilala? Ba't mo naman natanong sa akin yan? Sagutin mo yung tanong ko. Di ba sabi mo noon na Ano yung tuloy yung sinasabi mo? Uy, na paano kayo? Nag-away ba kayo? Ang hirap kasi pabalik-balik yung mga alaala sa akin. Ano ba talaga nangyari sa akin noon? Niloloko mo ko? hindi kita linoko. Paniwala ka sa akin. Bitawan mo ko. Minahal kita, Josh. Mahal rin Minahal kita. kita kahit ganito ako. Please, pagbigyan mo naman ako. Ayoko na, Josh. Ayoko na. Ang sakit-sakit. Hindi mo na kaya. Kung sakaling magkita man tayo, hindi kita makita. Please lang. Please. Huwag mo lang ipaalala sa amin kung paano mo ako minahal. Huwag mo paalala kung paano o kung gaano kita minahal. Kasi ayoko nang paalala kung paano ko nasaktan ngayon. Dapat puntahan na natin yung lagi nating pinaplano. Doon sa Subic. Vince, ikaw na lang mag-drive kung na kaya. Hindi ko mag-commute na lang ako. Josh, naging tayo ba? Ha? Naging kayo? Bakit di ko alam to? Ay, huwag mo na lang pag-usapan yan. Kung na kaya. Oh, ito yung susi. Ano to? Susi! Hindi yan. Ito. I mean this bracelet. Saan mo nakuha to? Kailan mo ba to nakuha? Eh, naglalakad lang ako sa dagat nung nakita ko to eh. Sige, may palatandaan naman yan eh. Sa ilalim. Galing kasi yan sa mama ko. Ano? So all along na inaalala kong si Josh yun. Si Vince pala. Paano niya nagawa sa akin to? Nagtiwala ako sa kanya. Hi po, kuya. Ako po si Nika. Ah, Nika. Ganda mo naman ngayon. Ano niyang ginagawa mo? Ikaw lang ba mag-isa ngayon sa bahay? Ako ako lang po sa bahay. Naglalayo lang po ako. Ah, ganun ba? Tara, pasok tayo sa loob. Huwag ka maingay ha. Kuya, ayoko ba? Tama na ba? Wala! Kuya, ayoko po! Lalong na naaalala kong si Josh yun. Ikaw pala? Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawa yun? Kaibigan kita. Pinagtatiwalaan kita. Tapos gagawin mo lang sa akin yun. Isa ka sa mga pinasabihan ko tungkol sa sakit ko. Tapos gagawin mo sa akin yun. Walang iya ka. So, naalala mo na. Magkaibigan tayo, Vince.
Alam mong may sakit yung ating kaibigan pero naisipan mo pang gawin yon sa kanya. Aba, mas masahol ka pa sa hayop. Uy, si Celine nahimatay! Yes, tulong yung kaibigan ko! Sir, ako na po. Bawal po dito. Ano pa nangyari sa pasyente? At ano pong pangalan niya? Celine po yung pangalan po niya. Nahimatay po siya. Okay, maaari niyo po bang sabihin kung ano nangyari bago siya mawala ng malay? Nung nawalan po siya ng malay dahil nung nakaalala po siya nung may masamang nangyari po sa kanya. At may DID po siya. Okay, so maiwan po muna kayo dito sa waiting area at mag-abit na lang po kami. Makakaasa po kayong hindi namin siya papabiyan. Ma'am Celine? Ma'am Celine, naririnig niyo po ba ako? Ma'am Celine? Ma'am Celine, naririnig niyo po ba ako? Okay, nurse, what do we have here? Doc, we have here our patient, Miss Celine, who was brought to the ER unconscious. She's also diagnosed with DID, according to her friend's statement, and according to her medical history, she is taking prescribed medications and she's undergoing therapy. Okay, so how's her oxygen saturation? So, Doc, her oxygen saturation is at 97%, which is normal. So, nurse, let's request for a complete blood work and ELISA. Also, let's run an MRI for neurologic examination since our patient is unconscious. Okay po, Doc. Okay. So, normal naman yung MRI ni patient. CD4 cell count ni patient is 128 cells per microliter, which is lower than 200 cells per microliter, so possible HIV. And as for ELISA, it shows HIV positive result. Now we need a Western blot analysis to confirm the diagnosis of the patient. Celine? Naririnig mo ba ako, Celine? Naririnig mo ba ako, Celine? Ako to si Doc Annalyn. Oo, si Celine. Ako si Celine. So, nandito ka sa ospital. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Can you tell me what happened bago ka nawalan ng malay?
may naalala po ako from my past. Tapos, biglaan na lang po ako nawalan ng malay. Okay. So, anong nararamdaman mo niyan ngayon? May masakit ba sa'yo? Okay naman po, Dok. Medyo masakit lang po yung ulo. Kayo po ba yung kaibigan ni Celine? Opo. Yung nagdala po sa kanya dito? Opo. Ako si Josh. Kaibigan ko si Celine. Ano pong nangyari sa kanya, Dok? So, bali dito sa records at assessments, dahil nagpa-lab test na siya kanina, nahimatay siya kanina dahil sa extreme fatigue at stress, dahil sa mental status din niya, at ito ay dahil din meron siyang HIV. HIV, Dok? Ano yun, Dok? Alam ko may HIV ako. Hindi ko lang pinansin noon at hindi ako naniwala dahil wala akong matandaan kung bakit ko naman nakuha yun. Apparently, lumala na yung HIV ng pasyente. Parte ng mga sintomas nito ay ang extreme fatigue at ang wasting syndrome. So dahil dito, hindi niya na nakayanan yung sobrang pagod dahil siya nahimatay at dahil din ito sa stress nga dahil sa naalala niya kanina. So, Dok, anong gagawin natin yan, Dok? Okay, so ang plan natin yan ay ang high calorie, high protein diet ng patient. Make sure din na may adequate hydration yung patient and also let her get enough rest. Okay, then tapos kailangan niya mag-take ng mga gamot gaya ng antivirals at antifungals para labanan ang mga infection sa kanyang katawan. So, ibibigay ko na lang itong reseta sa iyo mamaya. So, ayun. Thank you po, Dok. Naiintindihan niyo po ba? Opo, Dok. Okay. So, Celine, basta yung pag-inom natin ng gamot, continuous ha. Araw-araw siya. At huwag kang magsiskip ng gamot. Okay? So, ito ay para maging effective yung treatment natin at hindi na lumala pa yung sakit mo. Naiintindihan ba, Celine? Okay. So, nakontak ko na rin si Doc Gian, yung psychiatrist mo. You know her, right? Opo, Dok. Okay. So, kilala mo siya at alam mo yung mga treatment at therapy na nangyayari sa iyo. Opo, Dok. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you po. So, pag may concern po kayo or may masikip po sa pasyente, ay don't hesitate to call the nurses po. Thank you po, Doc. Hello. So, na-check ko na yung patient natin, si Celine Guevara. So, ito yung chart niya. Nandito na rin yung mga orders ko. So, first of all, syempre, pag may concern yung patient, pag may masakit sa kanya at nagkaroon siya ng psychological distress, paki-update ako agad. So, second is make her safe always, syempre, and comfortable dahil alam niyo naman yung mental status ng mga pasyente natin na si Miss Celine. And then, last thing, please implement and advise patient for infection control precautions dahil nga immunocompromised ang pasyente natin at may HIV siya. Naiintindihan ba? Okay, so andito yung mga orders ko. Thank you! Mahal ko, aking buwan, sa bawat sulat na sinusulat ko, ang unang bagay na pumapasok sa isip ko ay ang mga ngiti mo. Ang mga ngiti na nagbibigay liwanag sa mundo ko sa kabila ng bawat pagsubok na hinaharap natin. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa hindi pagbitiw. Asahan mong hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo. Narito lang, lagi't lagi. Sa huli,
Nais kong ipaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga. Ikaw ay minamahal. At higit sa lahat, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa bawat hakbang ng ating tatahakin, ako ay nasa iyong tabi. Hawak ang iyong kamay. Aking buwan, ito ang sinulat ko na kantang inaalay ko para sa iyo. Gusto ko na sa tuwing punong-puno ka na ng mga tanong, hirap, sakit, galit o nawawalan ka na ng pag-asa, pakinggan mo lang ang mga bawat tunog at himig ko sa awitin na ito. Dahil umaasa ako na sana makatulong to para sa'yo. Mahal na mahal kita, aking buwan. Araw-araw kitang iniisip, di ka pa natatapa. Lumanin ng kalumata sa aking mga mata, di mo pa nahalata. O kapag ika'y natututa, ang aking puso ay nalulula. Marami na iyong iniisip na hindi mapantayan. Ayos lang yan, nandito lang ako. At kahit ano pang nadarama, malabong ika'y pagsawan. At kahit saan pa mapunta, mananatili ako sa'yo. O aking buwan na hindi mandidilim, magliliwanag sa lahat ng panahon. Pangako ko aling-ali, dakalakwan aking buhay. Kaluguran dakat, tuwing gabi ikaw ang panaginip. Puso ko naman ay namin, marahil hindi na rin alam aking magagawa kung ikaw man ay mawala. O kapag ako ay natutuda, alaala lang din na namihasa sa amin ang aking naging sablay, sa mga tao hindi naging tunay. Nandito ka na naman, at kahit ano pa ang nadarama, malabong ika'y pagsawan. At kahit saan pa mapunta, mananatili ako sa'yo, o aking